Naranasan mo na bang tumayo sa gitna ng supermarket, nakatingin sa walang katapusang hilera ng mga produkto at pakiramdam mo ay tuliro ka? Libu-libong produkto ang nakapaligid at para bang bawat isa ay sumisigaw, "Bilin mo ako!" Pero ang gusto mo lang ay makabuo ng isang karwahe ng pagkain na masarap na, nakakabuti pa sa puso mo. Walang komplikadong dieta o kakaibang sangkap. Kung ganyan ang pakiramdam mo, manatili ka lang. Ngayon, magkasama nating pupuntahan ng grocery para sa iyong pang-isang linggong supply. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kadali at kahit paano abot kaya na punuin ang iyong cart ng pagkaing nagmamalasakit sa iyong kalusugan. At pangako, sa huli ay may isang sikretong produkto akong ibubunyag na madalas hindi napapansin ng marami. Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay sa grocery, linawin muna natin ang isang bagay. Ang pag-aalaga sa puso ay hindi nangangahulugang puro nilagang manok at celery lang ang kakainin mo. Hindi rin ito nangangahulugang iiwasan mo na ang lahat ng masasarap. Iba ang sinasabi ng modernong kardyolohiya. Tungkol ito sa pagdaragdag ng tamang fats, fiber, at antioxidants sa iyong dieta. Hindi tayo mag-aalis ng pagkain, kundi pipili at magdadagdag ng matalino. Ang ating layunin ay bumuo ng isang listahan ng bibilhin na magsisilbing maaasahan mong gabay. Ito ay parang isang cheat code para sa kalusugan na madaling makuha sa kahit anong tindahan. Ayan na, nandito na tayo. Malugod na bumubukas ang mga pinto ng supermarket at sasalubungin tayo ng isang mundo ng pagkaing sasarap sa paningin at panglasa. Pero sandali, bago tayo kumuha ng pushcart at sumabak sa pamimili, may ibabahagi ako sa inyong pinakamahalagang payo, ang masasabi nating gintong patakaran para sa malusog na pamimili. Huwag na huwag, naririnig nyo ba? Huwag na huwag kayong mamimili ng gutom ang tiyan. Aminin na natin, kapag kumukulo na ang tiyan, ang ating utak ay naghahanap na ng mabilis na enerhiya. Kaya naman, kusa nang hahawak ang kamay sa istante ng chocolate bars at sasalubungin ang ilong ng nakakatakam na amoy ng bagong lutong tinapay mula sa panaderya. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng ating mabubuting intensyon para sa malusog na puso at masustansyang pagkain ay napupunta sa hulihan. Ang gutom ang pinakamasamang tagapayo kapag namimili. Dahil sa gutom, napipilitan tayong bumili ng mga bagay na hindi planado. Napupuno ang pushcart ng mga bibilhin na sandali lang ang dulot na kasiyahan. Pero hindi naman talaga magbibigay ng pangmatagalang benepisyo. Kaya naman, ito ang payo ko sa inyo na makakatipid ng pera at makakabuti pa sa kalusugan. Kumain muna ng mansanas, isang dakot ng mani, or uminom ng isang basong tubig bago lumabas. Ngayon, dahil busog na tayo at malinaw na ang ating isip, handa na tayo. Tara na, mamili na tayo ng mga masustansiyang pagkain. Walang laman ang ating trolley at puno tayo ng determinasyon. Saan muna tayo didiretso? Lampas sa makukulay na pakete ng chichirya at soft drinks. Lampas sa mga nakakaakit na display ng mga panghimagas. Ang direksyon natin ay diretso sa pinakasentro ng tindahan, sa seksyon ng gulay at prutas. Maniwala kayo, dito natin gugugulin ang halos lahat ng ating oras. At may dahilan ito. Ang seksyong ito ang ating pangunahing kakampi sa paglaban para sa malusog na puso. Ito ang magiging batayan ng ating buong plano ng pagkain para sa linggong ito. Tumingin lang kayo sa paligid, isang kapistahan ng kulay, berde, pula, kahel, lila. Narinig na nyo na siguro ang kasabihang kumain ng bahaghari. Aba, hindi lang ito isang magandang metapora para sa mga bata. Bawat kulay sa gulay at prutas ay isang senyales ng presensya ng mga tiyak na sustansya, antioxidants at bitamina. Sila, parang maliliit na superhero,
ay nagpoprotekta sa ating mga ugat sa dugo, nagpapababa ng pamamaga, at nagpapanatili ng normal na presyo ng dugo. Kaya naman, ang ating misyon dito ay makakolekta ng basket na may iba't ibang kulay hanggat maaari. Tingnan natin ito bilang isang kapanapanabik na paghahanap ng kayamanan para sa ating kalusugan. Saan nga ba tayo magsisimula sa ating paghahanap ng bahaghari ng kalusugan? Agad akong napatingin sa mga istante ng dahon-dahong gulay. Ito ang pundasyon ng lahat. Ang spinach, napakadilim at puno ng sustansya. Ang medyo maanghang na arugula, iba't ibang klase ng salad greens. Marami ang lumalagpas dito, iniisip na ito ay damo lang para palamuti. Napakalaking pagkakamali. Ang dahon-dahong gulay ay perpektong base para sa mabilis at masustansyang tanghalian at hapunan. Isipin ninyo, sa loob lang ng ilang minuto, makakagawa kayo ng base para sa salad. Idagdag ito sa smoothie para lumapot at maging masustansya o ilagay lang ng isang dakot sa omelette. Ngunit ang pinakamahalaga ay nakatago sa komposisyon nito. Lahat ng gulay na ito ay napakagandang pinagmumula ng magnesium. At ang magnesium, ito ay, sa esensya, isang natural na pampakalma para sa ating cardiovascular system. Nakakatulong ito upang maparelax ang mga pader ng ugat ng dugo na nakakatulong sa normalisasyon ng presyo ng dugo. Kasama rin ito sa pagkontrol ng ritmo ng puso. Tinutulungan ang ating pangunahing makina na tumibok ng regular at payapa. Kaya, huwag magatubiling ilagay sa cart ang isang malaking pakete ng spinach o halo-halong salad. Huwag matakot kumuha ng pre-wash na mix. Makakatipid ito sa inyo ng maraming oras sa buong linggo. Ito ang ating unang, ngunit napakahalagang puhunan para sa kalusugan. Mula sa kulay berdeng mga gulay, lumipat naman tayo sa makulay na pula at asul. Ang ating susunod na hinto ay sa pasilyo ng mga berry. Strawberry, blueberry, raspberry, blackberry. Ang maliliit na kayamanang ito mula sa kalikasan ay tunay na regalo para sa ating puso. At dito, nais kong sirain ang isang popular na paniniwala. Marami ang naniniwala na ang sariwa at seasonal na berry lang ang nakakapagbigay benepisyo. Pero hindi iyan totoo. Huwag mag-atubiling magtungo sa freezer section. Ang mga frozen berry, lalo na yung dumaan sa flash freezing agad, pagkatapos anihin, ay nananatili halos lahat ng kanilang bitamina at sustansya. At madalas, mas nakakaputi pa sila kaysa sa mga sariwang matagal ng bumiyahe bago dumating sa tindahan. Ano ang kanilang superpower? Nasa malalakas na antioxidant, lalo na ang anthocyanins, na siyang nagbibigay sa kanila ng napakaliwanag na kulay. Isipin ninyo sila bilang isang maliit na hukbo ng mga bodyguard para sa inyong mga ugat sa puso. Nilalabanan nila ang pamamaga at pinoprotektahan ang mga selula mula sa pinsala. Ito ay isa sa mga mahalagang tungkulin para sa pag-iwas sa sakit sa puso. Kaya naman, nang walang pag-aalinlangan, ilagay na sa inyong grocery cart ang isang pakete ng pinaghalong frozen berries. Ito ang magiging healthy nating dessert sa hinaharap, dagdag sa inyong lugaw or oatmeal o isang makulay na base para sa smoothie. Ngayon, talakayin naman natin ang isang produkto na puno ng kontrobersya. Tinatawag ng ilan itong superfood, habang ang iba naman ay takot dito dahil sa taglay nitong taba. Oo, abukado ang tinutukoy natin. Linawin muna natin, may iba't ibang uri ng taba. May mga taba na parang kalawang kung bumara sa ating mga ugat. Ito ang mga trans fat na matatagpuan sa fast food at mga produktong panaderya. Pero mayroon ding mga taba na kaibigan ng ating katawan. Ang abukado, ang pinakamainam na halimbawa ng mga ganitong klase ng taba na talagang nakakabuti sa atin. Naglalaman ito ng
Monounsaturated fatty acids. Mukhang komplikado, pero ang ibig sabihin ay simple lang. Aktibo itong tumutulong sa ating katawan para ibaba ang antas ng masamang kolesterol na siyang sanhi ng pagbuo ng mga bara sa ating mga ugat. Sa madaling salita, kapag nagdagdag ka ng abokado sa iyong diet, para mo na ring nililinis ang iyong mga ugat. Paano nga ba ito pipiliin? Dapat bahagya lang itong malambot. Kapag pinindot, hindi yung malata na. Kung matigas ang abokado, huwag kang mag-alala. Iwanan mo lang ito sa temperatura ng kwarto sa loob ng ilang araw at kusa itong hihinog. Kumuha na tayo ng dalawa. Magandang pamalit ito sa butter sa iyong umagang toast o isang masustansya at nakakabusog na sangkap sa salad. Patuloy natin ang ating paglalakbay sa gulayan. Ang susunod nating bida, ang pula at makatas na kamatis. Alam niyo ba kung ano ang pangunahing benepisyo nito para sa puso? Ito ay dahil sa sustansyang tinatawag na lycopene. Ito ay isang napakalakas na antioxidant na siyang nagbibigay sa kamatis ng matingkad na kulay pula. Ang lycopene ay isang tunay na tagapagtanggol ng ating mga daluyan ng dugo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nakakatulong ito upang maiwasan ang oxidation ng masamang kolesterol. Ito mismo ang prosesong siyang simula ng pagbuo ng plaque sa ating mga arterya. At narito ang isang nakakatuwang kaalaman. Mas nagiging madaling maabsorb ng ating katawan ang lycopene pagkatapos nitong maluto o dumaan sa init. Kaya huwag mag-atubiling gumamit hindi lang ng sariwang kamatis sa salad, kundi pati na rin ang mga kamatis na nasa sarili nitong katas at walang dagdag na asukal. Pwede itong gamitin sa paggawa ng sarsa, sopas o nilaga. Isa itong magandang paraan para makakuha ng siksik na benepisyo. Kaya huwag magdalawang isip na kumuha ng ilang tangkay ng hinog na cherry tomatoes para sa salad at isang lata ng dekalidad na kamatis na delata para sa mga mainit na ulam. Ngayon, dagdagan natin ng kaunting anghang at bango ang ating pamimili. Didiretso tayo sa mga estante kung nasaan ang sibuyas at bawang. Marahil, tingin mo'y karaniwan lang itong sangkap na pampalasa na di pwedeng mawala sa anumang sabaw o niluto. Ngunit sa totoo lang, sila ay parang natural na cardiologist sa ating basket. Sa loob ng maraming siglo, ginamit na ang sibuyas at bawang sa tradisyonal na medisina para sa pagpapanatili ng kalusugan at kinumpirma na rin ng modernong agham ang kanilang benepisyo. Naglalaman sila ng sulfur compounds na may kahangahangang kakayahan. Nakakatulong itong mag-relax at magpalapad ng ugat ng dugo. Ito naman ang nakakatulong sa pagpapababa ng presyo ng dugo. Masasabi nating para silang banayad na natural na panlunas laban sa alta presyon. Bukod pa rito, kilala rin ang bawang sa kakayahan nitong bahagyang magpanipis ng dugo na nakakatulong para maiwasan ang pamumuo ng dugo. Kaya't wag nang magpatumpik-tumpik. Kumuha na tayo ng ilang ulo ng bawang at sibuyas. Dito, magkasama ang sarap at benepisyo. Ayos! Natapos na natin ang seksyon ng mga gulay. Ang ating shopping cart ay halos isang katlo ng puno ng makukulay at masustansyang pagkain. Ngayon, oras na para dumiretso sa susunod na mahalagang kategorya, ang mga butil at legumbre. Ito ang pundasyon ng ating dieta, pinagmumulan ng complex carbohydrates na nagbibigay sa atin ng pangmatagalang enerhiya at hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. At ang una at pangunahing kaibigan natin dito ay ang oatmeal. Pero may mahalagang punto rito. Ang kailangan natin ay hindi yung instant oatmeal sa sachet na kayang lutuin sa loob ng isang minuto. Ang ganyang uri ng oatmeal ay sumailalim na sa sobrang pagproseso at nawalan na ng halos lahat ng benepisyo nito.
kaya't naging isang simpleng carbohydrate. Ang pipiliin natin ay ang klasikong rolled oats na matagal lutuin, tulad ng brand na Hercules. Sa mga ito mismo, nananatili ang mahalagang dietary fiber, lalo na ang beta-glucan. Ito ay isang uri ng soluble fiber na sa ating bituka ay nagiging gel at parang espongha, sumisipsip sa labis ng masamang kolesterol at nilalabas ito sa katawan. Kaya naman, ang isang malaking pakete ng oatmeal ay kailangan-kailangan sa ating listahan. Isang pang-umagang almusal ng isang kampiyon at pananggalang ng puso. Ipagpatuloy natin ang pagpuno ng ating cart ng mga mabagal na carbohydrates. Maganda ang oatmeal, pero para hindi tayo magsawa, kailangan pa natin ng iba't ibang pagpipilian. Ang layunin natin ay mga buong butil o whole grains. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay mga butil na hindi tinanggalan ng panlabas na balat. Dito mismo matatagpuan ang lahat ng benepisyo, ang fiber, B vitamins, at iba't ibang minerals. Ang puting bigas at puting harina ay mga carbohydrates na tinanggalan na ng lahat ng mahahalagang sustansya. Kaya naman, ipagpaliban muna natin ang mga ito at maghanap ng mas tamang alternatibo. Ang perpektong pagpipilian ay brown rice o ang bigas na hindi gaanong nilinis. Totoo, mas matagal itong lutuin kaysa puting bigas, ngunit sulit ang kakaibang lasa nitong malanot at ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Isa pang mahusay na option ay ang buckwheat. Ito ang masasabi nating reyna ng mga butil dahil mayaman ito sa iron at magnesium. Maaari rin nating isama ang quinoa, isa itong pseudograin na naglalaman ng kumpletong hanay ng amino acids, kaya napakagandang pinagmumulan ito ng proteinang mula sa halaman. Ang lahat ng butil na ito ay perpektong ipares sa isda o manok bilang side dish. Magbibigay ang mga ito sa atin ng sapat na enerhiya at susuporta sa kalusugan ng ating digestive system na mahalaga rin para sa kalusugan ng ating puso. Kaya, ilagay na natin sa cart ang isang pakete ng brown rice or buckwheat. Katabi ng mga butil o cereals, madalas nating makikita ang istante ng mga legumes o butong gulay. At huwag na huwag natin itong palagpasin. Ang lentil, beans, garbanzos at gisantes ay tunay na mga bayani ng malusog na pagkain na madalas hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Bakit sila napakahalaga para sa ating puso? Una, isa itong napakagandang pinagmumulan ng plant-based protein. Sa pagsasama ng mga butong gulay sa ating dieta, mababawasan natin ang pagkain ng pulang karne na kapag sobra ay hindi maganda para sa ating mga ugat. Pangalawa, ang mga butong gulay ay nangunguna sa soluble fiber content. Gumagana ito tulad ng sa oatmeal na tumutulong maglabas ng bad cholesterol. At pangatlo, mayaman sila sa potassium at magnesium, dalawang mineral na may mahalagang papel sa pagkontrol ng presyo ng dugo. Hindi mo ba alam kung paano sila ihanda? Napakadali lang. Mula sa pulang lentil, kayang lutuin ang masarap na cream soup sa loob lang ng 15 minuto. Ang canned garbanzos, ang perfect na base para sa homemade hummus. At ang beans ay pwedeng idagdag sa kahit anong salad para maging mas nakakabusog. Kumuha ng isang pakete ng dry lentils at isang lata ng canned beans or garbanzos. Ito ang ating strategic reserve ng nutrisyon at protina. Okay, halos tapos na tayo sa usapan tungkol sa mga pagkain mula sa halaman. Ngayon naman, oras na para pagtuunan ng pansin ang dekalidad na protina, lalo na ang isda. At mayroon tayong napakalinaw na layunin dito. Kailangan natin ng matatabang isda mula sa malamig na karagatan. Doon mismo matatagpuan ang napakahalagang sangkap na marahil ay narinig ninyo na ang omega-3 fatty acids. Ito ang eicosapentaenoic at docosahexaenoic acids o sa madaling salita, EPA at DHA.
Sila ang tunay na superhero para sa ating puso. Mayroon silang matinding anti-inflammatory effect. Nakakatulong magpababa ng level ng triglycerides sa dugo. Ito ay isa pang uri ng masamang taba. Nagpapanormal ng tibok ng puso at kahit kaunti ay nakakababa ng presyo ng dugo. Ano-anong klase ng isda ang dapat hanapin? Ang mga dapat nating isama sa menu ay salmon, mackerel, herring at sardinas. Subukan ninyong isama ang ganitong klasing isda sa inyong menu kahit 2 beses sa isang linggo. Ito ang isa sa pinakamagandang investment sa kalusugan ng inyong mga ugat na maaari ninyong gawin. Kaya, buong kumpiyansa tayong dumiretso sa tindahan ng isda. Nakaharap tayo ngayon sa fish counter at alam kong marami sa inyo ang mapapatigil sa presyo. Totoo, ang sariwang wild salmon steak ay hindi nga biro sa bulsa. Pero may pasabog akong good news para sa inyo. Hindi na kailangan gumastos ng malaki para makuha ang kailangan ninyong omega-3 powers. Diretso lang kayo sa frozen goods section. Ang frozen na isda, hindi hamak na mas mura. Pero wala itong ipinagkaiba sa sariwa pagdating sa sustansya, lalo na sa healthy fats. Dahil sa mga modernong paraan ng shock freezing, napakagaling nitong napapanatili ang lahat ng mahahalagang nutrients. Hanapin ninyo ang mackerel o mas kilala sa atin bilang hasa-hasa o herring tamban. Ito ang pinakaabot kaya pero pinakamayamang pinagmumulan ng omega-3 acid. Pwede ninyo itong i-bake sa oven kasama ng fresh herbs at lemon. Garantisadong simple, mabilis at napakasarap na, napakabusog pa. May isa pa akong life hack para sa inyo. Hanapin ang frozen pink salmon. Kabilang din ito sa pamilya ng salmon, pero malaki ang matitipid ninyo sa presyo nito. Ang pinakamahalaga, basahin ang label. Dapat, isda lang ang laman, walang sobrang yelo or ice glaze na pampabigat lang. Kaya, ano pa ang hinihintay ninyo? Kumuha na ng isang pakete ng frozen mackerel or hasa-hasa. Ito ang ating tipid at mabisang paraan para alagaan ang ating puso. Okay, napili na natin ang isda. Pero paano naman ang karne? Hindi mo naman kailangang tuluyang iwasan ito. Ang mahalaga, tama ang pagpili. Ang layunin natin ay iwasan ang matatabang pulang karne at mga processed na produkto ng karne tulad ng longganisa, hotdog at bakon. Ang mga ito ay puno ng saturated fats at asin na nagbibigay ng labis na pasanin sa ating puso at ugat. Sa halip, hanapin natin ang dekalidad at payat na pinagmumula ng protina. At ang pinakamainam na pagpipilian dito ay ang karne ng manok or pabo. Ang dibdib ng manok o pabo na walang balat ay halos purong protina. Ito ay mahalaga sa ating katawan para sa pagbuo ng cells kasama na ang pagpapanatili ng malusog na puso. Mula sa filet, makakagawa ka ng daan-daang iba't ibang putahe. Pwedeng i-bake sa oven na may pampalasa, igisa kasama ng gulay, isinghaw, o gumawa ng masarap at healthy na cutlets. Ito ay isang versatile at diet-friendly na produkto na madaling isama sa anumang malusog na diet. Kaya, huwag magatubiling ilagay na sa basket ang isang pakete ng sariwang dibdib ng manok. Sige, dumako naman tayo sa dairy section ng tindahan. Madali kang malito rito. Ang daming nakatambak na matatamis na yogurt at iba pang dairy desserts. Pero ang totoo, mas dessert ang mga ito, punong-puno ng asukal at hindi maituturing na pampalusog. Iba ang ating pakay. Natural na Greek yogurt ang hinahanap natin. Bakit ito? Una, mataas ito sa protina, kaya't nakakabusog talaga. Mainam ito bilang basehan ng almusal or masustansyang merienda. Pangalawa, ang tunay na Greek yogurt ay mayaman sa probiotics or yung mga good bacteria. Baka nagtataka kayo, anong kinalaman nito sa puso? Naku, direktang konektado.
Ang kalusugan ng ating bituka o tinatawag nating microbiota ay direktang nakakaapekto sa pangkalahatang kondisyon ng ating katawan, kasama na ang antas ng pamamaga at maging ang level ng kolesterol. Sa pagpapanatili ng malusog na mikroflora, tinutulungan natin ang buong katawan, pati na ang ating sistemang pangpuso. Ang pinakamahalaga rito ay basahin nating mabuti ang listahan ng sangkap. Kailangan natin ng yogurt na walang asukal, walang starch o pampalapot, at walang ibang artipisyal na additives. Sa pinakamagandang sitwasyon, gatas at starter culture lang ang sangkap. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa mantika na gagamitin natin sa pagluluto at pagpapasarap ng ating mga salad. Ang pagpili rito ay napakahalaga. Kahit gaano pa kaganda at ka-healthy ang mga sangkap na napili mo, mawawalan ng saysay ang lahat kung mali ang mantika na ipantatambal mo. Agad-agad nating iwasan ang mga pasilyo ng margarine, spreads, at iba pang klase ng cooking fats. Maaaring mayroon itong mapanganib na trans fats. Ang dapat nating piliin ay ang dekalidad na extra virgin olive oil. Yung unang piga at hindi dumaan sa proseso ng pagdadalisay. Ito ang tinatawag na likidong ginto ng Mediterranean. Mayaman ito sa monounsaturated fats na, tulad ng natutunan na natin sa kaso ng abogado, ay nakakatulong magpababa ng masamang kolesterol. Bukod dito, naglalaman din ito ng makapangyarihang antioxidants tulad ng oleocanthal na may anti-inflammatory properties na kahalintulad ng ibuprofen. Mahalagang tandaan na ang ganitong klase ng mantika ay pinakamainam na gamitin para sa salad dressing o ipanghalo sa luto ng pagkain dahil kapag nilagay sa matinding init, nababawasan ang benepisyo nito. Para sa pagprito, mas mainam gumamit ng refined olive oil o coconut oil. Kaya naman, isang bote ng dekalidad na extra virgin olive oil ang siguradong ilalagay natin sa ating grocery cart. Ayan, napagplanuhan na natin ang ating mga pangunahing pagkain. Kaya lang, paano kung bigla tayong gutumin sa pagitan ng almusal, tanghalian at hapunan? At sa mga ganitong pagkakataon, madalas ay napapatikim tayo ng biskwit, candy o kaya naman chips. Upang maiwasan ito, kailangan natin ng tamang pampagana, yung malusog, nakakabusog at madaling abutin. At ang pinakamagandang sagot diyan, ang mga mani, ang almonds, walnuts at hazelnuts, tunay na kayamanan ng benepisyo sa kalusugan. Naglalaman ang mga ito ng healthy fats tulad ng mono at polyunsaturated fatty acids, kabilang na ang plant-based na omega-3, pati na rin ang plant protein at fiber. Ang ganitong kombinasyon ng nutrisyon ay nakakatulong para mas matagal kang mabusog, mapanatili ang stable na blood sugar level, at maibigay sa puso ang mga kinakailangan nitong sustansya. Lalo na ang walnuts na itinuturing na isa sa pinakamabisa para sa ating cardiovascular system o sistema ng puso at ugat. Pero tandaan, ang susi ay pagiging katamtaman. Ang mga mani ay mataas sa kalori, kaya ang sapat na serving size ay isang maliit na dakot lamang o humigit kumulang 20 to 20 gramo bawat araw. At syempre pa, siguraduhin nating ang pipiliin nating mani ay walang asin, asukal o kung anong pampatamis at coating. Mas mainam yung hilaw o kaya ay inihaw lang. Kaya kumuha na ng isang maliit na pakete ng almonds or walnuts. Katabi ng mga mani, karaniwan nating makikita ang mga istante na puno ng isa pang maliit pero ubod ng lakas na sangkap, ang mga buto. Mga buto ng flax, chia, mirasol, buto ng kalabasa. Huwag nating maliitin ang mga ito. Siksik ang mga ito sa sustansya. Pag-usapan natin ang dalawang champion pagdating sa benepisyo para sa puso, ang flax seeds at chia seeds.
Ang dalawang ito ay kabilang sa pinakamahusay na plant-based na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids, particular ang alpha-linolenic acid. Sa ating katawan, bahagyang nagiging EPA at DHA ito, ang mga nabanggit na natin sa seksyon ng isda. Bukod pa rito, ang flax at chia ay parehong napakagandang pinagmumulan ng fiber, parehong solublo at insoluble. Malaki ang naitutulong nila sa pagtunaw ng pagkain, digestion, at nakakatulong sa pagkontrol ng cholesterol at blood sugar levels. Paano gamitin ang mga ito? Napakadali lang. Magdagdag lang ng 1 kutsara sa inyong morning oatmeal, yogurt, o smoothie. Para sa flax seeds, mas mainam na durugin muna ito sa coffee grinder para mas maging epektibo ang pag-absorb ng katawan. Ito ay isang madali at di halatang paraan para gawing mas masustansya ang inyong diet. Kaya ilagay na natin sa basket ang maliit na pakete ng flax seeds o chia seeds. Halos nasa finish line na tayo. Ang ating grocery cart ay tila pangarap na ng isang cardiologist. Ngunit may isa pang mahalagang aspeto na madalas nating nakakalimutan, ang lasa. Marami ang nag-iisip na ang masustansyang pagkain ay matabang at walang lasa. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Ang sikreto ay nasa tamang paggamit ng pampalasa o spices. At doon mismo tayo papunta sa seksyon ng mga mabangong pampalasa. Bakit ba ito napakahalaga para sa kalusugan ng puso? Ang pangunahing kaaway ng ating mga ugat, bukod sa asukal at masasamang taba, ay ang labis na asin. Pinipigilan nito ang paglabas ng likido sa katawan na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng dugo. Sa pagbawas ng pagkonsumo ng asin, malaking hakbang na ang nagagawa natin tungo sa mas mabuting kalusugan. At para hindi maging matabang ang pagkain, gagamitin natin ang makukulay at masusustansyang pampalasa. Halimbawa, ang turmeric o luyang dilaw. Ang active ingredient nitong curcumin ay may napakalakas na anti-inflammatory properties. Ang paprika, lalo na ang smoked paprika, ay magbibigay ng hindi kapani-paniwalang aroma sa mga pagkain. Ang mga pinatuyong herbs tulad ng oregano, basil, at thyme ay magpapuno sa pagkain ng lasang Mediteraneo. Huwag matakot mag-eksperimento. Ang mga pampalasa ay ang inyong paraan upang gawing tunay na masarap at nakakagana ang malusog na pagkain nang walang kahit isang patak ng sobrang asin. Ayan, kumpleto na ang pundasyon ng ating malusog na dieta. Pero, paano naman ang mga munting kaligayahan? Kailangan na ba nating tuluyang kalimutan ng matatamis? Hindi naman. Ang mahigpit na pagbabawal ay madalas humahantong sa pagkasira ng ating plano. Kaya naman, kailangan nating humanap ng masustansyang alternatibo na makakapawi sa ating pagkagusto sa tamis at kasabay nito'y may benepisyo pa sa ating kalusugan. At mayroon ngang ganoong produkto. Punta tayo sa seksyon ng mga panghimagas pero lalampasan natin ang mga milk chocolate at candy. Ang ating target, dark chocolate. At narito ang isang mahalagang paalala. Humanap ng bar na mayroong hindi bababa sa 70-75% cocoa content. Kung mas mataas ang porsyento ng cocoa, mas kaunti ang asukal sa tsokolate at mas marami ang benepisyo nito sa kalusugan. Ano-ano ba ang mga benepisyong ito? Ang cocoa beans ay mayaman sa mga espesyal na antioxidant, ang flavonoids. Ang mga sangkap na ito ay napakabisa para sa ating mga daluyan ng dugo. Nakakatulong ang mga ito na mapabuti ang elasticity ng mga daluyan ng dugo, makatulong sa pagpapababa ng presyo ng dugo at mapaganda ang daloy ng dugo. Siyempre, hindi ibig sabihin nito ay maaari na tayong kumain ng dark chocolate ng buong bar. Ito ay isa pa ring pagkain na mataas sa calorie. Pero ang 1 o 2 piraso lamang sa isang araw bilang panghimagas ay isang magandang paraan upang mapasaya ang sarili
at makatulong din sa kalusugan ng ating puso. Malapit na tayong matapos. Halos puno na ang ating shopping cart at handa na akong ibunyag ang sikreto, abot kaya at napakabisang produkto na ipinangako ko sa simula pa lang. Diretso tayo sa seksyon ng dilata. Opo, tama ang dinig nyo. Sa gitna ng mga lata ng corned beef at gisantes, may nakatagong totoong yaman para sa ating puso. At ito ay ang simpleng dilatang sardinas. Marami ang lumalagpas dito. Iniisip na ito ay pagkaing pang-emergency lang. Pero nagkakamali sila. Ang sardinas ay tunay na kampiyon sa dami ng omega-3 fatty acids. Kadalasang, mas mataas pa ito sa mamahaling salmon. Bukod pa rito, dahil kinakain natin ang isda na ito ng buo kasama ang maliliit nitong buto, nakakakuha tayo ng napakaraming calcium at vitamin D. Mahalaga ito hindi lang sa ating mga buto, kundi pati na rin sa kalusugan ng ating cardiovascular system. Ang mahalaga, piliin ang tamang dilata. Hanapin ang sardinas na nasa sarili nitong katas o sa olive oil at hindi iyong nasa tomato sauce na may dagdag na asukal. Ito ang perpektong produkto para sa mabilis at masustansyang tanghalian. Durugin lang ng tinidor ang 2 isda. Ilagay sa isang slice ng whole grain bread at handa na ang super healthy na sandwich. Kaya kumuha na tayo ng isang lata. Ngayon, silipin naman natin ang ating virtual na grocery cart. Puno ito ng makukulay, sariwa at natural na mga pagkain. Mayroon itong gulay, prutas, malusog na taba, masustansyang protina at buong butil. At mapapansin ninyo, halos hindi tayo dumaan sa mga seksyon ng processed food kung saan ang mga produkto ay may mahaba at hindi maintindihang listahan ng sangkap. At dito, ang pinakamahalagang punto, ang sikreto sa malusog na puso ay hindi nakasalalay sa iisang magic superfood. Hindi ito sa goji berries o chia seeds na binili sa napakamahal na halaga. Ang tunay na sikreto ay nasa kombinasyon ng mga simple at abot-kayang pagkaing ito sa kanilang maayos na pagtutulungan sa loob ng inyong katawan. Ang pamimili sa grocery ay hindi lang basta nakasanayang gawain. Ito ay estratehikong pagpaplano para sa inyong kalusugan at kabutihan sa buong linggo. Hindi lang kayo basta bumibili ng pagkain. Kayo ay nag-i-invest sa inyong enerhiya, magandang kalooban at mahabang buhay. Kaya, nakita natin na ang pagkain para sa malusog na puso ay simple lang, masarap at abot kaya. Ang mahalaga ay ang paggawa ng may kamalayang pagpili at ang pag-focus sa mga whole foods o buong pagkain. Salamat sa inyong paglalaan ng oras kasama ako. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang paborito ninyong healthy food na laging nasa inyong grocery cart? Isulat ninyo ito sa comments. Magpalitan tayo ng ideya.